Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung basihan or grounds, yung isinampang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Malakas ba ang kanilang mga basihan o super hina? Okay. Ito, mayroong post ng Philippine Star. Posted 45 minutes ago. Sinamarize nila dito yung grounds for impeachment. Ito, yung makabasa. Okay, basahin ko ha. Look, the grounds for impeachment filed by civil society organizations in their complaint against Vice President Sara Duterte on Monday, this afternoon. Some of their complaints include, ito, number 1, confidential fund spending in 2022 and 2023. So, yan, isang ground. They also allege, so, itong confidential fund spending parang mahulog ito ng graph. I don't know. They also allege that Duterte betrayed public trust by failing to condemn Chinese aggression in the West Philippine Sea and leaving for Germany during Typhoon Carina onslaught. So, yan po. Tatlo ang grounds. According to this post, mayroong nilagay dito nga medyo malilit. Malilit yung summary. Confidential fund spending 2022 to 2023. Failure to condemn Chinese aggression in the West Philippine Sea and umalis sa bansa, punta Germany noong kasagsagan ng Typhoon Carina. So, ano sa tingin nyo? Malakas ba yung basihan ng civil society groups? Ano yung civil society groups? Magdalo, basta religious groups, liberal, si ex-senator De Limang, number 1 dyan eh. Siya ang nanguna kanina sa nag-file. So, isa-isahin natin ha. Confidential fund spending. Ano sa tingin nyo? Paano na ba ito? Sapat na ba itong basihan? Sa tingin ko, mahina. Mahinang basihan ito. So, bakit mahinang basihan yung confidential funds? Sa ngayon, wala pang conclusive final findings ang COA. Binigyan pa hanggang February of 2025 ang Office of the Vice President at saka yung nung panahon niya as Deputy Secretary, meron pa silang sapat na panahon hanggang February 2025. So, after February 2025, yun na. Excuse me. I-evaluate na ng COA yung submitted documents. Kasi notice of disallowance lang yung findings ng COA, posible pa yon na makorek ang mga kakulangan. So dahil hindi pa conclusive yung findings, hindi basihan yan para i-impeach ka. Yun ang tingin ko. So mahina itong confidential funds. Pag conclusive na, example, final na yung decision findings ng COA na red flag itong 75 million
That's final. Ibalik sa gobyerno, something like that. Ayun, pwede. Wala pa eh. Kaya, kung ako ang senator judge, hindi ko tatanggapin yan na grounds. Okay. Punta tayo sa failure to condemn Chinese aggression in the West Philippine Sea. Kung ako ang senator judge, kaninong trabaho, that's part of foreign policy. Foreign relations na yun eh. That's part of defense. Trabaho ba ng Vice President na I think the President has spoken. Nagsalita ng Presidente tungkol nito nung hindi pa nag-resign si BP Sara, nung medyo maganda pa yung relasyon na. Hindi trabaho ni BP Sara ang mag-condemn kasi ang chief foreign architect nating bansa is the President. So, ang dapat lang, ang bagay na magsalita, mag-condemn is the President being the chief foreign architect. Pwedeng Department of Foreign Affairs. Pwedeng Department of National Defense. Ayun. Sila, kasi, nasanay kasi sila nakikisaw-saw ang lahat. Sinong nakikisaw-saw? Ayun, sa mga congressmen, lalo na ang Speaker of the House. Grabing salita niya. Ganon din ang mga senador. Condemn sila ng condemn. Ang BP Sara, tahimik lang. Bakit? Kasalanan ba niya hindi siya nagsalita? So, ang ini-imply nila siguro, na itong mga Duterte, PRRD at saka si BP Sara is pro-China. I beg to disagree. Ano lang, madiskarte lang si PRRD. Marunong siyang maglaro. Kaya tignan mo, nung siyang presidente, wala tayong masyadong sigalot sa West Philippine Sea. Pagdating nitong administrasyon na ito, masyadong matapang, yun. Tapang-tapangan sa China, kawawa sila pag resupply sa Ayungin Shoal, BRP Sierra Madre. Nung hindi na makaya, yun, nakipagsundo. Agreement. Anong agreement na yun? Hindi natin alam. But duda ko, baka bumalik sa status quo. Panahon pa ng Pinoy administration, sinunod lang ng Duterte, yung huwag ka lang magdala ng construction material sa BRP Sierra Madre, pwede kang mag-resupply. So, yun ang alam ko na agreement nila. Kaya, tahimik na ngayon yung resupply ng BRP Sierra Madre. So, anong i-condemn mo? Wala rin yung kanina, balita, worrisome ang presidente. Bakit? Yung presence ng Russian attack submarine nakita sa West Philippine Sea for the first time. Anong ginagawa ng attack submarine ng Russia? So, naalarma ang presidente. That's worrisome. Nakaka-alarma. Bakit? Paano? Inalaw nila yung US missile system, yung Typhoon. Alarmado rin ang China at Russia. Kaya ngayon, umaaligid sila. So, nalalagay ang ating bansa sa panganib. So, again, malakas bang basihan yung failure to condemn China? Kayo, sa akin, napakahina. Then, yung pagpunta niya sa Germany, ang alam ko, approve yung travel authority niya, approve by the president Ganyan man kasi sa gobyerno. You must have your travel authority. And I believe the president is the approving authority. With papers, hindi naman tumakas si BP Sara. Ay, nako. Kung ano-ano na lang kung ano-ano yung... So, magbasa tayo sa mga comments, Roel Lanuza, sabi niya, part of their script and plan. Tama talaga si Sal Panelo. We support you, BP Sara. Leeds Nimp, sabi niya, seriously? What kind of impeachable offense is that? It lacks solidity. Very superficial. Si
Ranuda Catcher ay Balor, filed by plunderer themselves. Kaloy Susalo, I am not surprised. Stick to the plan. Kaya, so we already calculated the next move. Ket Talikid, grabe, ka-weak, very weak na grounds, ha, for publicity ragyod di ay, murag tagakuwa ay. John Anderson, the Reds are after Sarah's head and filed a complaint to the House of Reds and Thieves. Noel Auxtero, usik ragyod, grounds bagyod na. Oh, parang hindi nga grounds eh. Carl Boyser, sabi niya, kunyari, na-shock ako. Imagine, all these complaints have conflict of interest. Anyway, so, halos lahat nitong, yan, James Bagaw, sabi niya, got to believe in magic. Tapos, Honey Lou Pantungan, ambot ninyo, oy. So, no, puros mga tawang emoji. Okay, so don't worry. Napakahina ang kanilang grounds for impeachment. Malulusotan yan ni VP Inday Sara.